Isa mapagpalang gabi po sa umaga po sa atin lahat. Tabi manalangin. Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Muli, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang aming tataas. Duluwalatin sa lahat ng kabuti na binigay mo sa buhay namin. Kaya Lord, sa iyo po ang papuri. Pasalamat in Jesus' name. Amen! Diba, patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamalakas at pinakamalupit na balakpak. Come on, let's invite the presence of God this morning and praise Him with all we got. And let's tell the Lord and say, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Come on, let's all lift our hands and sing. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. So here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah, come on, everybody, clap your hands and say, will you move? We want more. You speak. We want more. You move. We want more. More of your fullness. Lahat na nauuhaw sa presensya ng Diyos, sabihin natin, move. We want more. You speak. We want more. You move. We want more. More. One, two, release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory. One more time, sing. Will you move? We want more. Will you speak? We want more. You move. We want more. More of your fullness. When you move. When you move. We want more. You speak. We want more. You move. We want more. More of your fullness. Come on, girl, hear the voice sing. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Come on, everybody, clap your hands like this.
Lord, I Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. can't get enough, can't get enough. Lord, I can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough, can't get enough. When you move, we want more. When you speak, we want more. You move, we want more of your fullness. When you move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more of your fullness. Release the fullness of your spirit. Oh, Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. We want more. 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 More of your fullness. Come on, let's ask for God. More. We want 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 more. More of your fullness. Say, the Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. Lord, everybody clap your hands to the Lord this morning. Well, let's continue to worship God. I searched the world and it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. And then God came along. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. I'm trying to say that nothing is better than God. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid. I'm not afraid to show you my weakness. My failures are close. Don't you see them all? And you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing
believe that God can turn around our situation. Let's all lift up our hands. Let's ask God sa mga bagay na gusto natin matupad sa buhay natin. And let's say, Lord, naniniwala ako na yung mga kalungkutan ko gagawin mong kasiyahan. Yung mga sarado kong pinto, bubuksan mo para sa akin. Yung mga opportunities na lumagpas, Lord, bibigyan mo ako na mas better pa. Lord, yung mga bagay na namatay sa buhay ko, bubuhayin mo. Yung mga paglilingkod na ginagawa ko natin, Panginoon, ikaw magpapaapoy ng puso ko. Hallelujah. Now let's ask God to turn everything around in our lives and let's say, you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can turn mourning to dancing. You turn mourning to dancing. You
in words, Lord, nothing is better than you. Lord, nothing is better than you. You are God of gods and Lord of lords. You are King of kings, our mighty Savior. Thank you, Jesus. Lord, we give you all our praises and thanksgiving today. And our worship today is the manifestation of your good love for us. Oh, we thank you, Jesus. Oh, you're so loving, God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you in this place. We feel your presence. We feel your presence, dear Lord. And we thank you because there's no better than you, O God. Salamat po. Sana, Panginoon, napangiti ka po namin sa aming pagpupuri, sa aming pag-awit ngayong umagang ito. At inaalay po namin ang lahat ng oras namin sa iyo ngayon. Para, Panginoon, matuwa ka bilang pagpapasalamat namin sa buong isang linggo, sa araw-araw na mga ginagawa mong mga himala, mga blessings, Panginoon, ay pinupuno mo sa amin, O God, sa iyong pagliligtas sa amin at sa patuloy na ipinagkakatiwala mong buhay. Kaya, Lord, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat namin po na iyong mga anak sa lugar na ito, in Jesus' name. Amen and amen. Woo! Bigyan mo po ng isang ngiti yung nasa kanan mo at nasa kaliwa mo. Kapatid mo po yan kay Lord. And pakisabi niyo po, masaya ako nandito ka. Marahil po nagtataka po kayo, mayroon po tayong mga kasama, mga prime leaders and some of our members na wala po ngayon dito. Kasi po, sabay-sabayan po tayo nagwo-worship ngayon, nagse-celebrate ng goodness ni God because Sunday is Lord's Day na po. Ang ating pong SOB GMA ay nagwo-worship din po this morning at ang SOB Carissa, kaya po some of our leaders po ay nandun po, naghati-hati po ang ating po mga leaders para po sabay-sabay po tayo makapag-worship. Dahil itong araw na pong ito ay isang selebrasyon at katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil po sa araw na ito, meron po tayong mga ipapadalang delegate sa ating Victory Retreat! Woo! Hallelujah! Kaya po yung ating pong mga team, GMA po ngayon, pagbalik po nila dito, kasama naman po nila yung mga delegates po natin galing ng GMA. Para po pupunta po kami mamaya 2 o'clock po sa Pampanga para po sa Victory Retreat. So mamaya po ay makita po natin kung sino po yung mga ipapadala po natin mga delegates na sobrang mabe-bless. No? At for sure, pati po tayo after nila manggaling doon, magiging proud po tayo sa kanila kasi sila po yung itinakda ni Lord para makarating sa Victory Retreat na yan na gagawin po tomorrow hanggang Tuesday po. So, glory to God. So, today po, isa pong dahilan din para tayo ay magpasalamat. Meron po tayong very important person, VIP, invited po siya ni Sister Noemi. Siya po ay kaibigan ni Sister Noemi at nakasama din po namin siya nung Friday sa Binakayan Bible Study. Kaya po, wini-welcome po natin at hilingin po natin sa kanya na sandaling tumayo si Sister Lelita S. Gondosa. Nanay, tawag po namin Nanay Inday, welcome po and thank you for coming. Pagpalain ka po ni Lord sa iyo pong pagdalo ngayon. Sana po, ito po lang yung simula at ng patuloy na pagdalo mo po dito. Mahal ka po ng SOB family and thank you po. You're welcome po. Thank you po, Nanay Lelita or Nanay Inday, ang tawag po namin sa kanya. So, Nanay, ang awit po na ito ay para sa iyo po. Ngayong linggo, ang
Lolita, Nanay Inday, for coming. At batiin po natin ang mga celebrants po natin ng April. Hindi po to April Fools. Totoo pong magbe-birthday sila. Ayan po, nung 1 po, nag-birthday po si Brother Joel Madlang Bayan. Sa 6 po, nung 6 ay si Brother Dave Matthew Regundin. Sa 11 po ay Yesha Kaores. 14, Erica Aquino. Erica, happy birthday. Multimedia po natin yan. Sa 20, Anisha Alaban. Sa 27 po, our very own Pastor Angel Ramos. Sa 29 po naman ay si Brother Ed Christopher Chan. At wedding anniversary, meron na, I think meron na po. Yan, ang April po, may nagpakasal. Si Brother Edmund and Sister Rosalind Codal. Mga nasa US po yan, na sila po ay mga sympathizer po natin dito sa atin sa SOB. Kahit po sila'y malayo, pero sila po ay palaging nag-keep in touch sa atin. So, salamat and happy anniversary sa inyo. Palawigin pa ni Lord yung mga buhay ninyo ng may abundance blessing. No? So, glory to God. At ang awitin po na ito para sa ating birthday celebrants and mga nag-wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Gusto po namin pasalamatan kayo. Kayo po, kilala niyo po kung sino po kayo. Mga nag-share, nag-contribute po ng mga eggs po last Sunday para po sa ating evangelism at egg hunting na ginawa po natin dito sa church. Sa taas po, sa rooftop po, yung ating po mga kids at yung adult naman po ginawa po natin dito. At salamat po sa mga patuloy po na nagkakaloob ng kanila pong mga pledge offering. Thank you po. Alam niyo po kung sino kayo. Sa inyo pong pagtatapat, alam niyo po na ibe-bless kayo pabalik ni Lord, no? So, salamat po. Natutuwa po kami kasi po nakita po namin na madami na pong members yung tumutulong at nagtutulungan dito po sa SOB. Hindi lang po yung ating prime leaders, kundi meron na pong mga individual po sa inyo na members na nag-share po ng kanilang pledge offering. Of course, sa ating pong pagbibigay naman ng ating tithes and offering, yan po ay talaga namang dapat na ibigay natin sa Panginoon. At sa ating pong pagbibigay ngayon, nais ko pong i-share sa inyo yun nasa 2 Corinthians, at 2 Corinto, chapter 9, verse 7, sabi po dyan, yan po, itinuro po ito ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Alam niyo po ba yon? Dapat po magkasing halaga po yung binibigay mo at yung pagbibigay mo. Ha? So, sabi po dito, sinabi niya, magbigay ang bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Kaya po sa ating pong pagbibigay ngayon, magbigay po tayo ng masaya dahil po ito ay ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Heso Kristo. God bless everyone! Pag-ibig mo ay di nabibigo, pag-asa ko sa'yo ay di maglalaho. Kaya ko lumabang para lamang sa iyo, di mo ko iniwan, di mo pinabayaan. Ang pag-ibig mo ay di nabibigo, pag-asa ko sa'yo ay di naglalaho. Kaya ko lumabang para lamang sa iyo, di mo ko iniwan, di pinabayaan. Ibibigay lahat sa'yo, Ama.
Yes, amen. Hallelujah. Kamusta po tayo sa nakalipas na araw? Yan, kahit na may mga usong karamdaman ngayon, pero purihin ng Panginoon, narito po tayong lahat. At tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng Lord muli, sama-samang magpuri, sumamba sa ating dakila at buhay na Diyos. Sino mo nga po'y katabi mo kung buhay? Yan. Amen. Amen. Glory to God. Yan, kaya po sinabi ni Pastora kanina, ang iba po nating mga leaders ay nasa GMA, nagpagbigay daan po sa ating victory retreat. Mamaya ay babiyahin na po kami. So, kaya po ginawa mo ng morning para medyo magaan yung biyahe mamaya. Although bukas na po yung ating victory retreat. Amen. So, again, kamusta po tayo? Yung mga katabi mo, mukha na ba siyang nakaready na sa itong buwan ng April? Yan. Kailangan, yan, buhay na buhay at tayo po ay nakasmile. Yan. So, amen. Sabi nga po sa Proverbs chapter 1 verse 7, Proverbs o Kawikaan chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. And in Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when you make a promise to God, don't delay in following through, for God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. So sumaatin po ang pagkapala ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Amen. So, katatapos lang po natin mag-celebrate ng Holy Week. Yan. Dahil definitely marami pong mga tao ang muling nag-renew ng kanilang vow o vows sa Panginoon. May mga pinangako again, may mga iningi ng tawad sa Lord. Kasi pag Holy Week, maraming ganun, no? Pero dapat hindi lang po natatapos doon. Dapat ito ay bigyan po natin ng katuparan. Sabi nga, pagpasok ng bago ng April, anong sabi doon? April Fool, di ba? Marami daw nagiging joke pagdating ng April. Pero of course, sa ating pangako sa Diyos dapat hindi. Kaya po ang ating tema sa buong buwan ng April ay April no fooling, rather be fulfilling. Okay? April no fooling, rather be fulfilling. Sabi nga doon in Proverbs chapter 1 verse 7, gaya na binasa po natin kanina, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yan. So, yan. Thank you, Brother Allen. Napakaramdam ko kanina, reporter uli ako. Ang daming mic dito eh. Para ako nagbabalita. So, okay. So, ano ba yung ibig sabihin ito? Una, pag-usapan po natin, no fooling. Ibig sabihin, walang joke-joke pagdating sa Panginoon. Dapat yung sabihin natin sa Lord, ito ay may katotohanan. Sabi nga, no fooling. Who is a foolish person according to the Bible? What are fools according to the Bible? Sabi po dyan, a fool is someone who refuses to listen to wisdom or learn from discipline. Yung mga fool daw po, according sa Bible, ito yung mga tumatanggi sa wisdom na binibigay ng Lord sa kanyang mga salita and ayaw ng disiplina. Yung katabi mo siguro, hindi naman siya ganon. Gusto niya ng disiplina. Ngayon po makatama natin sa Facebook, no? Marami na po ngayon na nag-express na hindi sila pabor doon sa tatanggalin yung pagdidisiplina sa mga bata. Sino po dito na ngayon po na-appreciate nyo nung kayo bata na disiplina, hindi nyo na-appreciate. Pero ngayon kayo nagkaedad, na-appreciate nyo po yung disiplina. Yan, sino po dito yung talagang nakaranas ng medyo matinding disiplina? Yan. Sa school, nandyan yung mga pinapatayo ka or may mga tinatawag natin mga consequences, bahagi ng disiplina, pero sa umpisa parang mahirap, hindi maintindihan, pero habang tumatagal, nakita mong bahagi talaga ng buhay ang pagdidisiplina. Pangalawa, sabi ng failing to fear God or respect the rules of reality. They repeat their folly much like a dog returns to its vomit. Ang mga tao dang hindi totoo, yung tinatawag nating mga parang laging biro lamang, yung mga taong inuulit-ulit yung ginagawa. Halimbawa, itong Holy Week, maybe some of us, o maraming tao,
muli, binalikan yung mga nagawang kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, pero magiging full daw tayo kung babalikan uli natin. Ang isang halimbawa po dyan, yung aso na kanyang iniluwana at muling binabalikan, uli niya sinusubo. Yung kasabihan natin sa nating mga Filipino. Dog returns to its vomit, no? Kaya dapat, para po tayo maging wise, hindi tayo maging fool, dapat yung bagay na tutunan natin, i-apply po natin. Ito ang dahilan kung bakit meron po tayong application sa ating devotion. Hindi enough na nakita mo yung wisdom, oy, ang ganda nito. Hindi, dapat hindi mag-stay doon. Dapat, ang kasunod doon, i-apply po natin to. Ito po i-apply natin. Kasi mawawalan lahat na yon kung walang application. So, fools uncover their hearts. Sabi nga, in Proverbs chapter 18, verse 2, a fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Yan. So, yun pong, then pangalawa, fools find no joy in learning God's way of doing things or even learning from wise counselors or teachers. Sino po dito na i-enjoy niyo yung mga aral ng Lord? Sino po dito na i-enjoy niyo yung direction binibigyan ng Lord? Amen. Ito man po sa inyong magulang or spiritual leader or mentor, dapat na-enjoy po natin yan. Learning truth does not appeal to them. Yun yung mga fool. They are preoccupied with less important matters. Isa daw tayong magiging fool kapag ang mas mahalaga sa atin, yung mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Dapat, ang mahalaga sa atin, yung talagang pinagpapahalagahan din ng Diyos. Their delight is in discovering or uncovering their heart. In other words, they want to air their personal opinions which are all important to Him. So mga fool daw po ay mas mahalaga sa kanya yung kanyang pagkaunawa o yung kanyang tinatawag nating opinion. No? Para hindi sa open, magkatanggap ng mga opinion. Yan. So fools reject, fools reject correction. In Proverbs 17 verse 10, a reproof entereth more into a wise man than an 100 stripe into a fool. Isa daw po sinyalis na ang isang tao ay hindi wise, instead na siya ay fool, yung hindi marunong tumanggap ng correction. Kaya kung tayo po hindi marunong tumanggap ng correction, mabibilang po tayo sa mga tinatawag nating fool, not wise. A reproof of verbal rebuke is helpful to those who are wise. Ang isang wise daw po, kahit yung open rebuke, yung word na open rebuke, ay talagang, wow, natatanggap po natin. No? They accept the rebuke and seek to make needed changes. Ang samatalinong tao, no, bukas ang isipan, bukas ang tainga makinig, and handa niya itong timbangin, at handa niyang tanggapin ng mali, and handa niyang baguhin yung dapat baguhin. No, parang yung katabi mo yan. No, ngiti mo yung katabi mo, parang siya na yan. So, the verbal rebuke does more for the wise man than 100 stripe from a cane or whip will do for a fool. Ang fools daw ay unteachable. Yan, hindi marunong maturuan. They harden themselves against rebuke. They have their minds made up and refuse to change. Kaya po yung mga batang hindi marunong tumanggap ng disiplina, lumalaki po itong mangmang or fool, no? Kaya yung batang lumaki sa disiplina, tumatanggap ng disiplina, lumalaki itong may tamang direksyon, lumalaki ito na talagang open yung kanyang mind na mabago yung dapat mabago, na yung mga bagay na hindi tama, natatama. So they will not even listen to God's clear commands. Ito yung mga fools, no? Hindi nakikinig sa mga command ng Diyos. The fool does not respond to correction, not even to drastic punishment. Yung pala yun. Yan. Kaya ko gusto ko ibaba po sa atin to, kasi tayo po, habang lumalakad po tayo sa mundong ito, habang lumilipas ang araw at panahon sa ating buhay, and maging sa buhay, pananampalataya po natin, tinan po natin mabuti, nasaan na ba tayo? Baka akala natin, nandun na tayo pala, wala pa pala tayo doon. Nanatili tayong lumalakad ng mangmang at lumalakad ng hangal kasi hindi sapat ang ating pangunawa at direksyon. So ano ba yung mga ginagawa ng mga fools sa Bible? In Proverbs 26 verse 11, eating the vomit like dogs. Yung balik-balik lang. Pabalik-balik lang. Yung New Year's resolution, pabalik-balik lang.
Humingi ng tawad pero paulit-ulit din ginagawa. Last na to. Sa mga estudyante, taon-taon na lang, itong taon na to, sa January, pagbubutihan ko na pag-aaral ko. Sa December 31, yun na naman ang New Year's resolution. Sa mga babaero, hindi na ako mambababae. Pero taon-taon naman, meron na naman babae. No? Sa mga lakwasera, hindi na ako maglalakwatsa. No? Yung pala, binawasan lang ng isa. Okay? Hindi na ako magiging magastos. Kating-kati kamay pa nagkapera. Yan. So, paulit-ulit lang. So, nangyari, nagiging mangmang o nagiging hangal tayo pag paulit-ulit lang. Then, in Psalms 14 verse 1, and then 53 verse 1, they deny God, do corruption, do abominable, and things of iniquity. And in Psalm 74 verse 18, they do blasphemy in the name of God. Yung mga hangal, yung hindi binibigyang karangalan ng Diyos, instead, sinasaway or instead, iniinsulto pa ang Diyos. Yung pag-insulto sa Diyos, hindi na po salita. Sometimes, even sa gawa po natin, pwede natin ma-insulto ang Diyos. Yung mahalagang bagay sa Kanya na hindi natin ginagawa, ay para nating ini-insult si God. Yung pinapagawa niya pero hindi natin ginagawa, ay nagbibigay din ng pang-insulto sa Diyos. Ibig sabihin, hindi po natin nire-recognize o ina-acknowledge yung authority niya over our lives. And in Psalm 74 verse 22, they daily reproach God. Proverbs 17:18, they get into the void of understanding, foolishness giving surety to others. And in Luke chapter 12 verse 20, fools worried about the future. Ito naman po kagandahan kapag tayo anak ng Diyos. May konting takot tayo pero definitely hindi nagtatagal yan. Because we know our future belongs to God. Ang future po natin, ang Diyos ang hahawak. Amen? Kaya po, yan po isang bagay na maganda po dito. So ngayon po, again, balikan po natin. The English word fool comes from the Greek word moros. Kaya pala, minsan sasabihin mo, pag naiinis ka na doon sa mga paulit-ulit lang, namumuro ka na, ha? No? So, the Greek word moros, from which we also get our word moron. In the Bible, a fool is one who has rebelled against God. Ang pinakamalalim na kahulugan ng kahangalan at kamangmangan ay yung tayo po ay nagre-rebelde sa Diyos o gumagawa at kumikilos ng laban sa kagustuhan ng Diyos. So in Matthew chapter 7 verse 26, Jesus says that everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man. In other words, disobedience is folly like a foolish man who built his house on sand. Alam naman po natin kwento, di ba? Yung dalawang nagtayo ng bahay, yung isa sa buhangin niya, yung isa sa bato. May kanta nga isa pa ba? The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. When the rain falls down, hindi po siya natangay. Pero yung foolish, nagtayo sa buhanginan, nang dumating ang ulan, siya po ay natangay. Kaya po yung foundation po natin, tulad po noon, dapat ang foundation natin nakakapit sa matibay na pundasyon. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero kung buhay po natin nakapundasyon sa mundo, ang mundo po babago-bago. Ang mundo po ay madali pong mas-shake. Ang mundo pwedeng nililindol. By the way, let's continue praying for Taiwan, no? Nilindol po yung Taiwan. Pag-pray po natin kasi imagine mo, ang dami pong nasirang mga bagay-bagay and marami din buhay ang nawala. And ipag-pray po natin yung mga kakilala po natin sa Taiwan. Mayroon po tayo doon, si Patrick ay nasa Taiwan. So, pag-pray po natin and mga kababayan po natin doon. Pag-pray po natin. So, not doing Jesus' command is what makes a man foolish. Okay. May mga situation po tayo minsan, parang merong binubulong sa atin. No? And parang feeling natin, merong something gusto gawin sa atin, listen carefully. Pag ganun po, medyo pray po tayo, Lord, are you talking to me? Parang si Ismael, di ba? Lord, speak, I'm listening. Sabi mo, may in-impress sa inyo, parang may pinaalala sa inyo tao. Anong dapat yung gawin? Pag-pray nyo. Kamustahin nyo, baka kung ano, bakit?
Huwag naman yung kamusta na tinakot nyo naman. Alam mo, kinakamusta kita kasi iba pakiramdam ko, parang may mangyayari sa'yo. Huwag naman ganon. Yung pangangamusta, ano lang, concern lang. Kapag usually, tatanungin, bakit mo kinakamusta? Hindi, in-impress ko sa akin ng Lord eh. I think, gusto ko tayo pag-pray. In-impress ko sa akin ng Lord. Alam niyo, pag ikaw po ay sensitibo sa pagkilos ng Diyos, sa tinig ng Lord, makita mo kung ito ay pahiwatig ng Lord, ito ay gustong gawin ng Lord. Actually, by the way, we're so thankful and we're so blessed. Siguro mga 2 weeks or 3 weeks ago, isa po sa mga dati nating kasamahan ay pumunta po sa bahay at naghingi ng sorry. Isa po sa mga dati nating leader, no? And nakaka-bless dahil, hindi ko na po mention yung pangalan kasi di naman po tayo mahilig sa ganun at hindi na rin po kami nagpa-picture at pinost sa Facebook. Oo, hindi po kami nagpa-picture para i-paste sa Facebook na yung taong yun ay lumapit sa amin. Binigyan daw siya ng impression na Lord. Actually, matagal na, kaya lang hindi niya alam kung paano gagawin. Nakailang beses pala siya nag-attempt na sa bahay, malapit sa kanto namin, palakad-lakad siya. Pinakikiramdaman niya kung kaya na niya. And then one day, actually, papaalis kami na may pupuntahan kami, nakita ni Pastora, nandun sa may gate, silip-silip. So, tapos tinawag niya ako, then, wow, napakaganda. You know, ito po yung sinasabi natin, minsan wala ka mang gawin, but still our God, ay Diyos po natin, ay justice. Justice will prevail. One day, hindi man ikaw mismo magpaliwanag sa buong mundo, pero dating isang araw, si Lord mismo magbibigay ng conviction. Kaya kung yung katabi mo, biktima ka ng ang daming mga nagkalat ng mga magagandang chismis sa'yo. Oh, sino po dito maraming nagkakalat ng magagandang chismis sa'yo? Yung ang cute-cute mo, ang bait-bait mo, wala kang katulad, kunin ka na sana ni Lord, mga tipong ganon. Actually, dating panahon, ang Lord po magbibigay ng restoration, magre-redeem sa'yo eh. Kaya nung time na yun, sabi ko, Lord, wow, talagang galing. Actually, pangalawa na po siya. No? Merong one day naman, isang kabataan, nag-connect sa kanyang metro kay Jaas at tumigil niya ng sorry. No? So, ibig sabihin, si Lord talaga ang nagbibigay ng conviction. Na one day, marirealize din ng mga taong cute na cute sa'yo, na ang totoo, hindi ka cute, maganda ka. No? So, kaya hindi nakakagulat one day, may mga taong antindi ng ginawa sa'yo, isang araw kakatok sa'yo at sasabihin, patawad. No? So, yun yung sasabi natin, no? And pangalawa, sabi nga, don't be fooling. Instead, be fulfilling. Huwag lang po tayong makinig, wag lang po nating tanggapin yung word ng Lord bagkos ito po ay ating i-fulfill. Ito po ay ganapin natin. Ano nakakatuwa po, yung Bible study po natin sa Binakayan, no? Halos every Sunday, nagkakaroon tayo ng bisita, no? Sa Bible study na yon. Oh, galing, no? So, siguro naman, hindi sila pupunta rito kung di nila na-feel yung presence ng God during Bible study. No? So, hindi naman si Mama Mary yung nagtuturo doon. Si Mama Annie yun. Pero, yung presence ng Holy Spirit nandun. And maramdaman mo, maraming tao ay talagang nangangailangan ng direction and love ng God. Hindi lang nila alam kung saan kukunin to, hindi nila alam kung papaano. Kaya talagang nakakatuwa na tayo po ay palawakin ng Lord yung ating territory at makapag-share pa tayo ng gospel. Kagabi po, habang ako po ay ipapinapinalize ko yung message, while watching mga documentary, kagabi po ay isa sa mga napad ko po doon yung niloloko sa Facebook. Kaya mga young people, be careful. Imagine mo, 18 years old, 13 years old, na-hook siya, yung isang bata, inalok ng 8,000 yata, no? So, madali siyang nakuha. Ang sumunod doon, siya po ay unti-unti na nakukuman. Yan. So, gawin mo to, yan. Kasi magbibigay pa ako sa'yo ng pera. Nung nakapagpabigay siya ng picture, ayun, yun na ngayon ang pinang-iipit sa kanya.
Pag hindi ka uli nagbigay ng picture, ikakalat ko to. Yan. Kaya wag po kayong bigay ng mga picture ng mga lumpiang hubad, lumpiang togi, wag gano'n, no? Kasi once na nabigay niyo yan, pag kinalat yan, no? Nakakatakot. So isa po ay halos 50,000 na ang nakukuha sa kanya. No? Iba si Lucas, nag-yes no? So, kasi vlogger po yung batang yan. Bata pa lang, vlogger na eh. Yung tatay niya, vlog. Nabablog lagi. Pero yung anak vlogger, di ba? So, nakakalungkot dahil wala na hook na siya. Buti lang, meron na tayong mga cyberbullying, mga batas ngayon. At the end, yung iba nahuli, iba hindi. Kaya ingat po tayo mga young people. No? Huwag po kayong basta picture ng picture, video. Makakala mo, yung kaharap mo lang ang makakita niya, yung pala, ang dami na. Buong section niya ng klase nakakakita. Ayun, ang ending, most of them, ang sinubok lang gawin ay magpakamatay. But thank God, hindi po inalaw ng Lord yun. No? Kaya ingat po tayo, young people man to, adult man ito, ingat po tayo. Kasi ang dami po ngayong mga budol, ang dami po ngayong mga scam, ang dami po ngayon nananamantala sa ating mga kahinaan. So, be fulfilling. Ano ba yan? Ang fulfilling, ways to be overcome not fulfilling. Bakit pa natin kasi hindi nagagawa yung fulfilling? Marami mga bagay hindi po natin nagagawa. Natutupad yung mga pinangako natin, yung mga bagay na dapat natin gawin, ba't di natin nagagawa? Una, sabi nga, don't expect perfect situation before you take action. Inintay ko po kasi yung right timing o right panahon. Hindi, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na po ang tamang panahon. Kasi pag pinagpaliban mo, minsan nakakalimutan mo ng or nababawasan ng impact sa'yo. Pero kung ginawa mo ngayon, sana ang layo na narating mo. Amen? So, waiting for the perfect or ideal situation is a common hindrance of getting things done. Yung nag-aantala or nagpapabukas, ito yung kadalasan nasasarahan. Kasi yung bukas, sumara na. Of course, sometimes there is a better time than others to do certain things. But you can't always sit around waiting for the perfect day. At some point, you just got to do things even when it's inconvenient. Halimbawa, yung mag-toothbrush, kailangan mo ba ng timing? Pag bumibigat na yung panga mo, ibig sabihin yung ngipin mo, mabigat na rin. Di ba? Para bang yung panlasa mo sa pagkain, kinakain mo isa na lasa, baka hindi na pagkain na lalasahan mo, ngipin mo na yon. Huwag ka na mag-isip, mag-toothbrush ka na, tapos ang buhay. Maligayang buhay. Kaya nga sabi sa radio, di ba? Mag-toothbrush ka para mabuhay din ang iba. Ayan. Ha? Magdasal ka para mabuhay ka, mag-toothbrush ka para mabuhay din ang iba. No? Yun man lang maging contribution mo sa kapwa mo. So, of course, meron naman po tayong, huwag mo naman po tayong maging judgmental. Meron naman talaga nagtutoothbrush, kaya may problema po sa lalamunan, sa ilong o kaya sa stomach, nanggagaling yon. Meron naman po ganun talaga nagtutoothbrush. Ibang ang nipis na nangipis sa katutoothbrush. So, sabi nga, at some point, you just got to do things even when it's convenient. Kahit hindi ka convenient dyan, gawin mo lang, and then pag nakita mo yung result, makita mo, wow, bakit ko pa kasi pinagpaliban pa to? Dapat pala ginawa ko na noon. Meron po tayong mga ganong katagamisa, di ba? Bakit ka ba hindi ka agad nagawa yan? Kung nagawa ko to noon, siguro ito na level ko. Siguro kung isinuko ko ng buhay ko nung medyo bata pa ako, hindi ko naranasan yung mga kalokohang ito na ngayon nahirapan ako, minumulto ako. Sana nung pa ako tumungkol sa tawag ng Lord na magsisimba ako para siguro mas marami na akong natanggap na promises ng Lord. At marami na nakorek sa akin ng Lord. Good things come to those who wait. And in some cases, that is truth. But more times, that not those good things are the leftovers from those who hustle and get things done. Meron naman po talaga sinasabing, mapapalad yung mga naghihintay. Pero yung depende sa konteksto. Pero may mga bagay naman po dapat gawin mo na. Yung pinaghigaan mo, tikripin mo na, gawin mo na. Huwag ka na maghintayin. I'm just waiting for the proper time, good time. Wow. Hindi. Itiklop mo yan.
Dahilan ka pa, itiklop mo yan. No? The person who really wants to do something finds a way, and the other person finds an excuse. Hello? The person who really wants to do something finds a way. The other person finds an excuse. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Di ba? Bakit yung iba nagagawa? Bakit ikaw di mo magagawa? Bakit ito na iba na paglaban? Bakit ikaw hindi mo ipaglaban? Di ba? Bakit sila meron nagiging nagagawa nila yon? Ba't ikaw hindi? Kasi hindi mo sinusubukan. Kaya sabi nila, the person who really wants to do something finds a way. The other person finds an excuse. Pangalawa, have faith that you can do all things. Amen. Have faith that you can do all things. We belong to I Can family. I can do all things to Christ who strengthened me. Sabi doon, di ba? In Philippians chapter 4, verse 13. Para po mapaglabanan natin ng mga excuses, overcome excuses will help you to start believing in yourself and God instead of doubting yourself and God. Meron po mga bagay na hindi mo madidiscover kaya mo kung hindi mo sisimulan. Sa mga nagsisimula ng business, natural lang minsan sumasablay. Pero at least may learning ka. Pero kung wala, hindi ka susubok, hindi ka susulong, hindi mo makikitang kaya mo pala o hindi. Yung mga ngayon, di ba? Yung nagdi-declaration sa atin sa every service. Dati, ilan lang po yan, mga leaders eh. Ngayon, haba na po ng listahan ko. Intay lang nyo po, Intay nyo lang po yung schedule nyo. Oo. So, every Wednesday, maglalagay ako ng mga schedule. Sunday, inuna ko lang po yung mga leaders and after that, kayo na po yun. O, kalabitin mo yung katabi mo, mukhang ikaw na yata susunod. Di ba? O, di ba? Halimbawa, this coming Wednesday, nakaschedule, sino po nakaschedule this coming Wednesday? Si Sister Melinda, okay, maingay, baka marinig. Oo. So, di ba? Sa announcement natin, mga leaders, may maingay. Baka marinig si Sister Melinda, siya po sa Wednesday, no? Baka mapaghandaan ng todo, no? So overcome excuses will help you to start believing in yourself and God instead of doubting yourself and God. By overcoming excuses, you'll gain confidence as you overcome instead of being overwhelmed. Ito nakatawa, no? Yung pag-schedule po natin ng declaration, minsan meron po talagang si Lord impression po sa inyong lingkod, nilalagay doon. Maybe because you need it. And actually, yung schedule mo yun, naibibigay sa iyo kasi meron ka talagang gustong ma-deal kay Lord. Kaya sa iyong panguna sa declaration, matindi yung iyong pinopronounce. Kaya even yung problem na hindi naman alam ng iba, sa iyong pag-deklara, merong ginagawa ang Lord eh. No? Kaya iba naman, nandinig ko sila, Pastor, bago po ako mag-birthday, o sa birthday ko po ako mag-declaration. Yan, kaya kahit walang service, pagdideklarahin ko po sa kahit hindi birthday. Ilan naman pala gusto, di ba? Okay. So, tatawagan ko sa, kapatid, birthday mo ngayon. Magdeklara ka. Joke lang po. So, but when we make excuses and repeat them often enough, they become a belief. No, the belief that becomes a self-fulfilling prophecy. So you have faith like Paul that you can do all things through Him who strengthens you. Yung bawat binabanggit po natin, ito po yung nagiging isang declaration. Pag sinabi mong hindi ko kaya, hindi mo nga kaya. Pag sinabi mong pangit ka, inulit-ulit mo pa. No? Ayaw mong iba magsabi, ulit-ulit, pangit ako. Ikaw na talaga nagsabi? Hindi nyo na kami inintay? Hindi, Joe. So, what I mean to say, pag sinabi mong pangit ka, pumapangit ka talaga. Pero sabihin mo sa sarili mo, maganda ako. Tamo? Diba? Diba? So, yung sinasabi mo kasi, yun yung dinideklara mo, maingay ako. Tamo, hindi siya nagsalita. Okay, so, paano natin, no? Kaya nga, yung sinasabi mo, dinideklara mo sa sarili mo yun. May pera ka ba? Anong sagot? Parating na. Kung wala pa ngayon, parating na. Alam ko, i-deliver ng Lord. Kaya sabi ko nga noon, ang naging natin, new doors. 3 years ago, new doors.
Ngayon, open doors. Sabi ko, ano pa kaya mas mataas sa open doors? Sabi ko, I think, door to door. No? Susunod na blessing siguro ng Lord, door to door na. Talagang wala ka ng effort. Ang gagawin mo lang, manampalataya sa Lord, maglingkod sa Lord, gawin mo yung pinagagawa niya. Yung blessing, kakatok na sa pintuan mo, dinideliver na. Eto na yung TV mo. Eto na yung blessing mo. Eto na yung nangutang sa'yo ng 10 years. Dinideliver ko na, pati nangutang. So, have faith that you can do all things. Then let us realize the potential that God has given you. We are responsible not for what we have, but for what we could have. Not for what we are, but for what we could become. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Sa ibang translation, hindi po tayo binigyan ng Lord ng spirito ng kaduwagan. Kundi binigyan sa atin ng Lord spirito ng katapangan, kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Yan. So, ang tanong, naniniwala ka ba sa verse na ito? While the false prophet in Israel were making excuses, si Propeta Micah, whose name is like Jehovah, Micah, kasi ang katumbas doon ay like Jehovah, said, I am filled with power, with the Spirit of the Lord, and with justice and courage. In Micah chapter 3, verse 8. So the next time you feel tempted to make excuses, remember the Spirit within you. Pag may pagkakataon na nararamdaman mo parang ikaw ay natetempt na mag-excuse, mag-isimba ako ngayon. Hindi. Remember, yung Holy Spirit nasa iyo. Holy Spirit, hindi po, bigyan mo ako ng tibay. Ang aking sagot, magsisimba ako ngayon. Amen. Sino po dito, naranasan nyo na may blessing sa pagsimba? O di dapat sisimba po tayo lagi. Dapat pala, mali pala ang tanong ko. Sino po dito gusto ng blessing? Pangalawang tanong, sino po dito na may blessing kayo pag nagsisimba kayo? O di lagi magsimba-simba. Para lagi may blessing. Tama. So, doon pala, isa sa pinagmumula ng blessing, ay pagsimba. So, magsimba ka para may blessing. Tama. O sabi sa tabi mo, gusto mo ng blessing. Kita po tayo lagi. Then ask God to help you stop making excuses. Ask God to help you stop making excuses. Lord, tulungan mo ako na mawala sa akin yung mga excuses. No? Jeremiah chapter 1 verses 4 to 7. Jeremiah 1, 4 to 7. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. Then I said, alas, Lord God, behold, I do not know how to speak, because I am a youth. But the Lord said to me, do not say I am a youth, because everywhere I send you, you shall go, and all that I command you, you shall speak. Yung una, sabi doon, I do not know how to speak because I am youth. That excuse. Pero ano binigay doon? Sabi doon, instead, ito gawin mo, sabihin mo sa sarili mo, I am a youth because everywhere I send you, you shall go, and all that I command you shall speak. Excuse denied. Ang pag-excuses ay dumating, pray ka lang. Para excuses denied. Maglalaba ba ako ngayon o hindi? O manood lang ako ng K-pop. O manood lang ako ng TV for 3 hours. Tapos naglaba ka, ayun, kumulimlim. Kanina araw-araw, ang taas ng araw. Ayan, sayang. Di ba? So, dinilay mo, ayun, inabutan ka ng pagkulimlim. Kaya nga sa buhay po natin, iwasan po natin yung mga delay, especially kapag pinagagawa ng Lord, kasi ang kasunod nun, makulimlim ng buhay. Pag dumating ang kulimlim ng buhay, doon tayo nahihirapan ngayon makarecover. Kaya kung meron sinabi ang Lord ngayon, gawin mo na. Minsan meron tayong katagang ganito. Pag niloob po ng Lord, actually, niloob ng Lord eh. Dapat doon, ang tinan mo, makikioperate ka kay Lord. Amen? Maraming bagay sa buhay natin, may sinabi na ang Lord eh.
Ang problem lang, hindi ka naging handa para to pa rin sundin ito. Kaya ang dapat doon, tinan mo, ay, may sinabi ng Lord sa akin eh. Ayun, kagaya po no? Sabi niya, sinubukan ko ilang beses na ako nag-try na pumunta po sa inyo. Kasi yun yung conviction ng Lord. Hindi ko po nagawa eh. Para wala po akong lakas ng loob. Pero nagawa niya yung bagay na yon. Bago kami naghiwalay, talagang ang mukha niya talagang maliwalas siya kasi nakalaya siya. Imagine mo, tagal mo dinadala sa dibdib mo. Nung nagawa mo na yon, edi ayun. Napalaya ka. Kaya napakalaga po yun, no? Don't find an excuse, find the way. Come on. Don't find an excuse, find the way. This will change your mindset from a pessimist to an optimist. Yan. Marami tayong mga narinig na katagana, wala po kasi akong pera eh. Pero bakit may mga biglaang blakad na nakakapag-produce tayo ng pera? Ayun, di ba? Ba't ganun? Sa katagang iyon, pag para sa Panginoon, wala pa akong pera eh. Pero biglaan, dumating kang bisita, nakakapag-provide ka ng pamerienda. Di ba? So, don't find an excuse, find a way. This will change your mindset from a pessimist to an optimist, from negative to positive person. In John chapter 9, verses 6 to 9, when Jesus saw his lying there and knew that he had already been a long time in the condition, he said to him, "Do you wish to get well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, pick up your pallet, and walk." Immediately the man became well and picked up his pallet and began to walk. Ito natin, no? Ang reason niya, wala pong magdadala po sa akin dun eh. And kadalasan po, nauunahan pa ako. Pag pupunta na ako, nauunahan ako eh. Ginawa ng Lord. Thank you, kapatid. So, ang nakakatawa lang doon, ang maganda po doon, challenge ng Lord eh. Minsan kasi kulang lang tayo sa fighting spirit, kulang lang po tayo sa matinding effort eh. Pero actually, kaya po natin eh. Sabi niyo, get up, pick up yung upuan mo, yung hinihigaan mo. Then after that, nang sumunod siya, nakita niya, natanggap niya yung kagalingan. If you find any characteristic of a fool in your life, seek to replace it with God's wisdom. We can only get wisdom from God. In Proverbs chapter 2, verse 6, "For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding." Yan. Kung gusto po natin ng wisdom, punta po tayo sa pinagmula ng wisdom. Madalas po kasi, ano kinakapitan natin? Horoscope. Ano ba ang aking horoscope today? Ang mapalad na, ang kulay ko ngayon, ang kulay na bagay sa iyo ngayon sa araw na ito, red. Yan. No? Naikwento kami siya, no? Sinubukan kong bumasa eh. Sabi doon, ikay magdidilig ng halaman sa araw na ito. Wala akong halaman. O dahil yung horoscope matama sa'yo o hindi. Magdidilig, paano ako magdidilig ng halaman? Wala akong halaman. Didiligan ko yung halaman ng kapitbahay. No? So, kaya mata natin, kaya sirap-sirap. Parang hindi siya sure. So God's first requirement for wisdom is found in Proverbs chapter 9, verse 10. "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." So to replace our foolishness with wisdom, we must humbly fear God and seek His wisdom from the Scripture. Amen? To replace our foolishness with wisdom, we must humbly fear God and seek His wisdom from the Scripture. Kaya nga, do not be a pill, not fooling. Huwag po tayong magpakamangmang or word na hangal, but be wise. Instead, be fulfilling. Huwag po nating hayaang din natin magampanan yung dapat gampanan. Gawin po natin. Ang daming blessing sa dulo nun na para sa atin. Don't hesitate to do that. Tayo po tayo, tumindig po tayo, at gawin po natin para sa Panginoon. Amen?
So before we sing our closing song, gusto ko lang pong iingi ng mga prayers niya po sa mga ilang mga bagay, no? So pag-pray po natin mga delegates natin po na papaalis mamaya. And if you want to bless our delegates, you can give your seed or any contribution for them, no? Kasi ilang araw po kami, especially nadagdagan pa po kami today, supposed to be tomorrow. Pero dahil namang madaling araw aalis, pagdating po namin doon kung kailan victory retreat, saka mga antok at wala sa focus. So that's kaya nag-decide po kami today na kami aalis. At least doon na magpahinga, doon na abutan ng gabi para bukas fresh na fresh. So yung pong seed niyo po or any contribution are very much welcome. And wow, we would like to thank Sister Marisa from Qatar na nagbigay po at nagpaluto po ng ating merienda today. May merienda pala doon. Wow. Thank you, Sister Marisa from Qatar. And gusto ko din po i-congratulate yung po naging anak-anakan po namin sa Pampanga na ngayon po pastor na rin, Pastor Robin and MJ Manalili for their newborn baby. Yan. So, wow. Glory to God. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place.
Lord, we'll come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we'll come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we'll come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move over this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Ngayon po, handa po natin sa ating sarili sa ating pagtanggap ng tinapay at ng inumin na kung tawagin din po natin ay tinapay ng champion, inumin ng champion. Dahil po ang ating Panginoong Yesus na naghandog ng kanyang sarili, ang Diyos po natin ng katagumpayan, pinagtagumpayan po niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po kung tayo po ay nanghihinaan ng loob, tayo po ay parang nawawalan ng pag-asa, sa ating po pagtanggap na ito ng komunyon, alalahanin po natin yung tinapay na yan, ang simbolo ng kanyang katawan na inihandog para sa atin, nagtiis ng hirap, sugat, maging mga latay sa ikagagaling ng ating kasalanan, ikagagaling ng ating mga karamdaman. Ano mga bagay nagpahirap, nagpasakit sa atin, physical man to, emosyonal, o maging mga bagay nagbigay sa atin ng sakit ng damdamin. Sa ating pagtanggap na ito, i-claim natin, tayo po ay palalayan, pagagalingin ng Lord. Ngayon po, tanggapin po natin ang katawan ng ating Panginoon na binigay, inandog sa atin. Tanggapin po natin yung kanyang pagiging champion. Amen? At gayon din po yung inumin, kanyang kinuhat, sabi niya, kunin niyo ang sarong ito, tanggapin niyo at inumin. Ang sarong ito ay simbolo ng aking dugo na inendog para sa inyo. Imagine po ang katumbas ng ating kalayaan, ng ating katagumpayan, ay ang kanyang dugo na inendog sa atin. Sa ating pagtanggap na ito, i-claim po natin yung katagumpayan na pinagkaloob ng Lord sa atin. At tayo po ay baguhin niya ang ating buhay, linisin ang ating buhay, na sa ganun tayo po ay talagang magkaroon ng buhay na malapit para sa Kanya. Tanggapin po natin na inumin. Panginoon, salamat dahil kayo nagbigay ng buhay. Kayo din po nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kayo din, Panginoon, nagbigay sa amin ng courage na magpatuloy sa buhay. Sapagkat kayo po'y sumasa amin. Kayo po ang aming katagumpayan. Kayo po ang aming buhay. Kaya, Panginoon, sa aming pagtanggap ng komunyon, amin pong inaalala, hindi lang po inaalala, kundi iniyayakap po namin ang mensahe ng iyong krus, Panginoon, ng iyong sakripisyo para sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na ito po hindi lamang tinanggap namin bilang tradisyon, kundi paalaala, Panginoon, ipagpatuloy po namin i-apply sa buhay namin na kayo po ay kayo po ay mananagumpay, kaya sa buhay namin dapat po kaming maging mapagtagumpay din. Kayo sapagkat kayo po ang sumasa amin. Mamuhay kami ayon sa iyong kalooban at maging blessing kami sa mundong aming ginagalawan. Kaya Panginoon, sa aming patuloy, Panginoon, ng paggawa ka, sama mo kami patuloy. Hallelujah. Somebody pray for our VIP.
in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you Pwede ko po ba ma-invite yung mga delegates sa harapan? come in. Mga delegate po sa Victory Retreat, please come forward. This place, we desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. We'll send your fire. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Yes, hallelujah. Father God, nais po namin itaas sa iyo ang mga delegates na ito, Panginoon. Hindi po namin ang coverin mo pa ng pagkalong po sa kanila. I-open po yung kanilang puso at isipan, Panginoon. Prepare mo po sila, Panginoon, sa isang napakagandang encounter na ito, Panginoon, na kung saan ma-encounter kanila and at the same time kanilang sarili. Na lalong ipakilala, Panginoon, sino ikaw sa kanilang buhay at sino sila, Panginoon, sa iyong plano. So, Father God, mula sa first day hanggang sa matapos, Panginoon, ang venue na ito, Panginoon, ang gawain ito, ay lalo magpataas ng pagtingin nila sa iyo at maging ng kanilang pagkapili sa iyo, Panginoon. So, Father God, we ask your covering, we ask your blessing, ay pagkalabo nga po sa kanila. Lord, sa aming pagbiyahe mamaya, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, sa susunod ng mga araw, Lord, sama mo po kami, ingatan. I-bless mo, Panginoon, lahat ng mga speakers, facilitators, counselors, Panginoon, mag-handle, Panginoon. And tunay, Panginoon, lahat ng ito ay sa iyo ang glory, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng narito ngayon, Panginoon, pag aking po nadalangin sa iyo, sama mo po sila at ingatan, pagpalain. Lord, wag po pong hayaan na kami maging hangal o maging mangmang, Panginoon. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, Panginoon, ay maging wise kami. Makita po namin mga direction mo sa aming buhay, makalakad kami according sa iyong kalooban, at makamit po namin, Panginoon, yung napakagandang plano po sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, ibabaon mo, Panginoon, ang iyo pong napakagandang word today, na tunay, Panginoon, we can do all things through you, Lord. Kaya po namin gawin lahat ng bagay. At ang pangako mo, Panginoon, ay handa mo ito pa rin sa bawat sa amin, lalo't kung kami magiging tapat sa iyo. Kaya sa aming paghayo, maramdaman sa aming Panginoon kung sino kayo, yung pag-ibig mo, yung wisdom mo, Panginoon, ng mga taong makakasalubungan namin. Lord, ilayo mo po ang bawat isa sa lamang tukso, Panginoon. Kalingain mo kami, sama mo kami. At ngayon, Panginoon, inyo nga po i-release yung blessing. Now may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, and receive your open
Lord's blessing. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Good morning. God bless you once again. To God be the glory.